Nói bumbong. Nagpapahirap sa taong bayan. Malaking problema din ng bansa ang unemployment. Noong Nobyembre 2024, Pilipino ang walang trabaho. Bukod po ang bilang na ito, marami pa rin ang mga kababayan natin underemployed. May trabaho na ito tayo naman dahil hindi sapat ang kinikita sa isang trabaho pinasukan. Sa darating
PSA, aabot na 5.35 million sa kakulang 49.7 million employed individuals ang naghahangad ng dagdag o mas malaking kita o underemployment rate, mas mataas sa 11.2% underemployment rate noong Agosto. Kulang. Siyempre kasi maliit lang. Eh, ngayon ang mahal ng mga bilihin. O, tulad ko, single mom. Isa lang ang anak ko, tapos nagre-rent. So, yung binabudget ko lang, na dapat tipid-tipid. Magkakalista po sa susunod na pasukan. Kaya pa ba makapag-aral ng mga? Titignan na lang po ma'am, di masabi. School lang na lang po. Kaya magbibigay, matalino naman po yung bata. 4 na araw na po. Hindi lang kami nakakatao. Kung mga may extra, minsan, mag-relay ako. Hindi kami makakatao. Dahil sa underemployment, nagkakaroon ng una, kawalan ng hanap buhay dahil hindi kayang suportahan ng ekonomiya ang lumalabong labor force. Mababang kalidad ng trabaho, kaya't ang mga edukadong manggagawa ay napipilitang magtrabaho ng labas sa kakayahan. Kakulangan ng kakayahan na nagre-resulta sa job mismatch, mababang kalidad ng edukasyon dahil sa malinang educational system, katiwalian kaya't napipigilan ang mga investors na mamuhunan sa Pilipinas, banta sa kaayusan at seguridad, at mahina at kakulangan ng infrastruktura. Kaugnay sa underemployment ay ang job mismatch. May trabaho pero hindi pasok sa kursong natapos. Sa isang panig nito ay hindi matanggap sa trabaho ang tao dahil hindi tumutugon sa requirements ang kanilang edukasyon. At yan ang isa pang malaking problema ng bansa sa sektor ng edukasyon. Sa report ng PISA o Program for International Student Assessment, kulelat ang Pilipinas sa reading, mathematics at science. Kabilang sa mga pangunahing problema ng edukasyon ang sumusunod: kakulangan sa pondo na nagre-resulta sa kakulangan ng resources gaya ng classroom, textbooks, mababang kasalayan, at nawalan ng gana para pagbutihin ang trabaho. Overcrowded classrooms na resulta ng kakulangan sa classrooms. Sinabi ng Department of Education ng Idea Education ng Bureau of Estudyante ay 165 sa bawat classroom. May unang kakulangan sa classrooms na abot sa 165,000. Pakakusan sa mga instructional materials gaya ng textbooks, computers, at yung kailangan sa pag-aaral, kaya nahihirapan sila hindi makakuha sa atin. Kakulangan ng access sa quality education. Mga bata pa
Maraming salamat, Wayne de la Fuente. Yan ang nangailangan ng maraming serbisyo na sobrang kaya talaga. Marami. Oo. Kasamahan pa ng kabayan at mamaya. Hindi po. Wala na palang dapat yan. Dahil lamang po sa problema sa agrikultura na pangunahing nakaka-apekto sa mamamayan. Kasi pagkain, grabe po ang matindi po ang problema natin sa pero yung agricultural county plan, pero lahat na ating kinakain, mostly ay imported. Mula sa sausawan, pagpanasa, hanggang doon sa sinasaing at kulang, ay hindi tayo umuwi, hindi po. Ang binubuhay ay magkasama ng bansa. Samantala ang sabi na natin sa ating bansa, ang susi ng patulan natin ay ang agricultura. Yan po ay ang pampatangan ng agricultura. Wala rin yung nakagawa niya, gobyerno. Kasi mula sa policy, sa pagbabudget, gobyerno ang ipapasok. Ganyan daw ang problema ng mga magasaka. Diyan sa Karaynayan, sa Isapis, na lagi po nakasubaybay sa atin sa kanunan ni Tatay Juan at namin Pima Mercurio. Mga taga-Cambalas North, mga ganun ay papunta sila dito sa Luneta.